Alin sa dalawa ang pipiliin mo para kumita sa vlogging sa Facebook Meta? Letter A, itong Facebook page, or ang letter B, Facebook profile? Ang pipiliin ko pa rin in my own choice ay Facebook page over my Facebook profile. Kasi meron akong dalawang sagot dyan. Number 1 is mas marami siyang tools for monetization. Kung makikita nyo dito, may mga 6 tools. So, kung titignan natin dito, sa Facebook page, meron siyang stars, meron siyang ads on reels, meron siyang bonus, in-stream ads, subscription, and then live ads. Hindi nga lang kasi ako nagla-live, kaya hindi siya eligible. Pero, sa Facebook profile naman, meron lang siyang 5 tools para kumita ka. Ito yung stars, and then ads on reels, bonuses, in-stream ads, tapos subscription. And kapansin-pansin, wala yung live. Tapos kung mapapansin nyo dito, bakit yung stars lang ang optimize or yung kumikita lang sa Facebook page ko? Kasi hindi ko inactivate yung reels, in-stream ads, bonuses, and subscription. Kasi ayoko talagang galawin yung personal profile ko. Pangalawa ay privacy. Para sa akin, mas maganda talaga ang FB page kung ayaw mong ma-invade yung privacy mo versus kapag gagamitin mo yung FB profile mo. Basing from my own experience kasi, kapag ginagamit ko ang FB page, kakaunti lang yung mga nasa kakilala ko talaga ang mangingialam sa mga pinagpo-post ko. And syempre, hindi rin nai-invade yung space ng mga friends ko doon sa personal FB page ko, kaya parang vice versa yung beneficial effect. So as compared kapag doon sa Facebook profile, medyo nagkakaroon talaga siya ng invasion of private space, and kung saan yung mga ibang contacts mo, parang hindi na sila nagiging comfortable sa mga pinopost mo ng kung ano-ano na hindi naman related sa personal space mo. Kaya kung minsan, at risk na medyo nag-unfriend sila sa'yo kasi hindi na nila nagugustuhan mo yung mga pinagpo-post mo sa mga vlogs mo. Pangatlo naman ay tungkol sa criteria. Dito sa Facebook page, makikita natin yung eligibility criteria na 5 out of 7 criteria met. So, makikita natin dito, you reside in an eligible country. So, Philippines, eligible country yan. Follow Facebook content monetization policy. So, nafa-follow na ng page ko. And profile, syempre. And then, yung profile or page has 10,000 followers. So, syempre, meron akong 367k followers sa FB page. So, syempre, qualified siya. So, dito naman sa content criteria, check sa akin yung your eligible videos, including on-demand, live, and previously live have been viewed at least 600,000 minutes in the past 60 days. Tapos, yung isa, you've shared 5 or more eligible videos in the past 30 days. Ito yung mga nagsishare ng videos. Pero, hindi ako mismo yung nag-share, yung nanood, tapos share nila. And then dito naman, meron siyang hindi ako nakalusot, in which ito yung live. Sabi dito, at least 60,000 of those minutes are from live videos. And then yung isa, at least 3 videos were previously live in the past 90 days. Hindi kasi ako masyadong nagla-live, more on videos lang ako. Sa Facebook profile kasi, makikita nyo dito yung difference kung paano mo mamamonetize. Kung ikaw yung gustong i-apply, dito kasi invitation only. So makikita nyo dito yung ads on reels, invitation only, pati yung bonuses, invitation only. Yung in-stream ads naman dito is now part of content monetization. New applications for in-stream ads are post. You can experience in-stream ads, ads on reels, and performance bonus as a unified monetization program. So, siguro magkakaroon ng another update ito ni Facebook Meta. Tignan na lang natin yung latest updates. Kaya, mas maganda talaga yung Facebook page kaysa sa Facebook profile. So ngayon, I therefore conclude in my own experience and preference na Facebook page talaga ang mas applicable para sa akin kaysa
ginagamit ko yung Facebook profile ko. Kasi wala akong nagiging problema sa mga friends ko kapag ginagamit ko sa vlogging itong Facebook page ko. Kaya case-to-case basis yan. May mga iba na mas gusto nila yung Facebook page. Para sa mga nagsisimula, mas prefer kasi nila na mag-start using their Facebook profile. Kasi nga, meron na silang instant followers na yun yung nasa friend list nila. So kapag meron silang 5,000 friends, so siguro 50% doon, siguro 2,500 ang pwedeng makapanood ng mga ina-upload mong bagong reels, bagong video, mga ganyan. As compared sa Facebook page na kailangan mo talagang magsimula from scratch. So, kailangan mo talagang upload ng video, photo, ano pa ba, ng kahit na ano. Basta magkaroon ka na ng increase in following. So, mas mafe-feel mo talaga yung benefit kapag mas marami ka na ng followers. Yun nga lang, ang paalala ko, iwasan nyo yung follow to follow kasi hindi yun beneficial. Most likely, for following lang yan. Pero, hindi sila manonood sa mga videos mo. So, yung mga nagpa-follow sa'yo, competitors mo, kasi kapwa content creators. Mas maganda kasi kapag organic yung mga nagpa-follow sa'yo, rather than nagko-comment ka ng count me in, or kunwaring may response ka sa video, tas count me in, or follow me. Please, balikan mo ako yung mga ganon. Not applicable. Trinay ko na yan. Hindi yan effective. Finally, sa mga gustong kumita sa Facebook, ang maia-advise ko dito is basahin nyo yung community guidelines. Kasi nandoon na lahat. Yung mga bawal, yung mga dapat mong i-upload. One example is ano yung mga hindi mo dapat i-upload na mga copyrighted materials, bawal mag-re-upload na buong-buo without adding additional content, yung mga ganon. Tapos, makakalata mo yung mga tao na hindi nagsasucceed kapag pera lang yung nasa isip nila, paano kumita, pero hindi naman nila binabasa yung community guidelines. And then, mababasa mo sa comment section o kaya sa message na nagpapatulong, hindi ko alam ang gagawin ko kasi gusto ko lang naman kumita. Pero hindi naman nila binabasa yung community guidelines. So, once again, uulitin ko, basahin nyo yung community guidelines. Andun na lahat, kompleto rikado. Kung hindi masyadong naintindihan, doblehin lang na basahin para thoroughly na mauunawaan nyo yung mga rules and regulations. Napakasimple lang naman andun na lahat. So, hindi mo na kailangang mag-ask pa ng help kasi kompleto rikado na. Very clear and concise yung pagkaka-explain ni Facebook Meta doon. So, sana nagustuhan nyo itong video na to and syempre, ulit-ulitin nyo lang panoorin itong video para mag-gets nyo, ma-absorb nyo lahat yung mga nasabi ko. So, thank you guys and follow nyo na lang ako kung gusto nyo sa social media accounts ko. So, that's it guys. Always think positive and magtulungan tayong lahat. Mwah!